Kumunot ang noo ni Baekhyun at nagpaalala kay Chung Mayang, huwag mong sabihin iyan. Okay lang, ano ang ibig mong sabihin? Sinuri ni Chung Mayang, sa tingin mo ba, kapatid, kung hindi siya sasama sa atin sa yan, hindi ba tayo mahihirapan? Bakit natin siya pipigilan dahil doon? Binigyang diin niya, sabihin mo ang gusto mo, usapin ito ng pamilya ni Jo-gul. Tumutol ulit si Baekhyun, pero kailangan din nating tapusin ang mahirap na gawaing ito para sa kapakanan ng Hua sect. Walang makakapagdesisyon sa dalawang bagay na ito para kay Jo-gul, ang master o ang pamilya, nasa kanya ang pagpili. Kahit mas mataas ang estado ng kapatid niya kaysa sa kanya, hindi dahil doon ay pwede na akong magdesisyon para kay Jo-gul, siya ang magdedesisyon sa lahat ng nasa isip niya. Malinaw ang usapin, ano ang gagawin ng senior brother? Nagtaka si Jo-gul, ibig bang sabihin ni Chung Mayang na pwede akong magdesisyon para sa sarili ko? Tama iyan, pero kung gusto mong makapunta sa yan, kailangan mo rin ang tulong ng pamilya ko. Galit na hinawakan ni Chung Mayang ang bote ng alak sa mesa, dinala sa bibig niya, at humigop ng mahaba. Matapos uminom, matatag niyang inilagay ang bote ng alak sa mesa. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Mag-isip ka muna at gumawa ng aksyon mamaya, nakakapagod iyan. Kahit makarating tayo roon, nandito pa rin tayo. Gaano man kalakas at kapanganib ang mga mababanggas na hayop sa palasyo, lalabanan ko sila ng minsan lang, kaya hindi mo kailangang mag-alala na mapunta sa peligro kapag sumama ka sa lahat. Tumingin si Jo-gul sa kanya, tapos biglang ngumiti. Totoo, gaya ng sinabi ni Chung Mayang, marami na kaming pinagdaanan kasama si Chung Mayang, makakasigurado kami. Tahimik siyang nag-isip sandali, gumawa ng desisyon, tatay. Nang magsasalita na siya, may kumatok sa pinto. Nagmamadaling pumasok ang general manager para mag-report, homeowner, ano ang nangyayari. May trabaho sa oras na ito sa labas ng bahay, parang may dumarating. Sa mga kamay ng mga taong ito, parang naging itim ang kulay ng balat. Inihayag ng matandang manager, may dumating na bisita. Ang Forces Chamber of Commerce ay masasabing pinakamataas na merchant guild sa kapital. Kaya kung gusto mong pumunta rito para guluhin ang Forces Chamber of Commerce, dalawa lang ang uri ng tao. Ang una, syempre, ay ang taong gustong pumunta para magnegosyo. Ang tatlong taong nakatayo sa harap ng gate ng bahay ay pumasok na, sa kabila ng pagtutol ng mga taga-silbi. Hindi kayo maaaring pumasok sa Chamber of Commerce, umatras kayo. Hayaan niyo kaming pumasok at mag-report sa Guildmaster, sabi ng lalaki habang umaakyat sa hagdan, hindi pinapansin ang mga babala. Hindi kayo maaaring pumasok dyan, pigilan niyo siya. Mabilis na tumakbo ang mga tauhan para magbigay ng utos, at umatras ang lahat. Pagkarinig niyon, masunarang umatras ang grupo. Napasinghap si Patriarch Chu at tumingin sa taong nasa harap niya. Si Overflow Road iyon. Huminto siya sa paglalakad nang makitang papalapit si Patriarch Chu, mabilis siyang yumuko. Ang batang knight ay dumating sa ating merchant guild ngayong gabi, kakaiba ito. Magalang din siyang tumugon, nagbibigay galang sa homeowner. Si Dang Tang ang ikalimang anak ng pamilya Duang sa Dang sect, isa rin siya sa mga taong may malaking kapangyarihan. Gayunpaman, hindi ko alam kung bakit siya pumunta rito sa hating gabi. Siyempre, kapag dumating ang ganoon, walang magandang mangyayari. Tahimik na lumunok ang homeowner, pero sa labas, nagpapakita pa rin siya ng pagtanggap. Ang ating mataas na Chamber of Commerce ay nagagalak na tanggapin ka, pero sa gabing ito, ako bilang homeowner ay medyo nagulat. Ano ang reception na hindi inaasahan, sana patawarin mo kami, sir. Tumawa si Dang Tang at tumango, ginulo namin ang homeowner kagabi, may mali nga. Dahil din ito sa pagiging agresibo ko. Kung may mali, sana hindi ako sisihin ng homeowner. Who wins? Bakit mo sinasabi iyan? Bigla niyang binanggit ang pangalan, second young master. Narinig kong nakabalik na siya mula sa isang panahon ng matinding pagsasanay sa labas, puno ng takot. Paano siya naging ganito kabilis? Alam na ba ng pamilya Tang ang balita? Kahit sa kapital, kalahating araw pa lang, ang bilis ng impormasyon nila, nagpapakita na may lihim na nagpaalam sa pamilya Tang. Mahinahong nagtanong si Dang Tang, totoo bang nakabalik na siya? Mabilis siyang sumagot, oo, tama iyan, nakabalik lang ang anak ko kaninang umaga. Tunay na maswerte.
Ang second young master ng Tuhai Chamber of Commerce ay isang talentadong tao na laging gustong kunin ng aming sekta bilang disipulo. Bago siya pinayagan ng homeowner na sumali sa ibang sekta, labis na nalungkot ang aming master. Habang mas naririnig niya ang mga salitang ito, mas nagiging balisa ang homeowner. Binanggit niya ang sect master, problema ito. Hindi ito basta-basta usapan. Ano ang intensyon nila na pumunta sa amin ngayon? Nagpatuloy si Dang Tang, dati, alam namin na sumali ang second young master sa Hua Sect, pero hindi pa rin ako naniniwala. Ngayong nakabalik na siya, narito ako para kumpirmahin. Gusto ko ring makita kung okay lang siya, ano ang natutunan niya sa Hua Sect, at gustong makita kung bakit niya pinili ang Hua Sect imbes na ang aming Tangmon. Ngayong nandito na kami, kailangan naming kumpirmahin ang mga bagay na ipinagtataka namin bago kami umalis ng payapa. Puno ng takot ang may-ari ng pamilya Hua. Hindi ko inakalang mangyayari ito ng ganito kabilis. Hinulaan kong mangyayari ito. Ang Kang Sect ay masasabing numero 1 sekta sa lungsod, makapangyarihan. Ang mga anak ng mga kamakailang pamilya na naaakit sa sekta ay dapat sumali sa sekta bilang mga disipulo, pero ang pagsali ay hindi nangangahulugang matututunan ang lahat ng martial arts. Mula pa noong sinaunang panahon hanggang ngayon, ang mga direktang inapo lang ng pamilya ang nakakakuha ng pagkakataong matuto ng mga top-level na martial arts. Dagdag pa, para hindi kumalat ang mga sikretong iyon, hindi matututunan ng mga babae sa pamilya ang mga techniques na iyon, mga lalaki lang ang makakakuha ng pagkakataon. Kahit ang mga direktang babaeng anak ay hindi pinapayagang matuto ng mga hidden weapons at esoteric poison techniques. Samantalang ang mga inapo ng ibang pamilya na sumali sa sekta ay natututo lang ng ilang cat-scratching martial arts, kinokontrol ang mga inapo ng pamilyang iyon ayon sa kanyang kagustuhan, pinipilit silang pumunta roon para matuto ng martial arts, pero sa huli, wala silang natututunan. Mula sa mga bagay na ito, ang mga pamilyang iyon ay nagiging mas mahina ng mas mahina, at masasabing ang mga pamilyang iyon ay unti-unting magiging maliit na sangay na lubos na umaasa sa angkan. Siyempre, nakita iyon ni Jogul at ayaw sumali sa angkan noong bata pa siya. Nagtanong ang bata, bakit ako magiging puppet para kontrolin nila ako ng ganyan? Tiningnan niya ang anak niya noong panahong iyon at naisip, siyempre, alam ko na iyan at hinayaan kong gawin ni Jogul ang gusto niya. Kung hahayaan kong sumali ang anak ko sa sekta, sa hinaharap, ang 4 Chamber of Commerce ay unti-unting magiging kapangyarihan na umaasa sa angkan. Para hindi umasa sa angkan, kailangan mo lang hayaang lumayo ang anak mo sa kanila at maghanap ng ibang puwersa na sasalihan. Ang puwersang iyon ay dapat malayo sa gate, hindi nila maaabot iyon. At pinili ni Jogul ang Hua Sect bilang lugar para mag-aral at magsanay para sa kanyang sarili. Iyon ang pinakaangkop na lugar para kay Jogul sa kasalukuyan niyang sitwasyon. Bumalik sa kasalukuyang oras, nagsalita siya para magpaliwanag. Nagkamali ng kaunti si Tang Xiaoxia. Ang Hua Sect ay isang humihinang sekta, kaya walang maihahambing sa Tangmon. Dahil gusto ng anak ko na lumayo para mag-aral ng Tigers at gusto rin niyang pumunta roon para maranasan, kaya ako pumayag na sumali siya sa Hua Sect. Pinutol ni Dang Tang, hindi iyan tiyak. Ang paghina ng Hua Sect ay nangyari noong nakaraan. Kamakailan lang, homeowner, narinig kong nagpaplano silang bumangon muli, alam mo ba iyon? Hindi mo ba alam ang impormasyon tungkol sa Hua Sect noong nagsasanay ang anak mo roon? Kamakailan lang, kumalat ang reputasyon nila sa buong mundo, kilala sila ng lahat. Ang mga third-generation disciples ay kinabibilangan ni Jogul, at ang mga second-generation disciples ay kinakatawan ni Baekchun, sino ang hindi nakakakilala sa kanila. Hindi napigilan ng homeowner ang pagpapanik ng marinig iyon. Kahit alam niyang nakabalik na si Jogul, paano niya malalaman ng malinaw na nakabalik na ang lahat ng miyembro ng Hua Sect na kasama ni Jogul? Nagsalita siya, na parang malalim ang investigasyon niya. Kaya ayon sa sinabi mo, si Jogul ay isa sa mga disipulo ng Hua Sect na kilala sa buong mundo. Magagawa iyon ng anak ko. Humiling si Dang Tang ng mas maraming detalye, lalo na tungkol sa Hua Sect Tanlong. Narinig kong sa pagkakataong ito, nang bumalik siya, may kasama siyang Hua Sect Tanlong pabalik sa bahay. Tama ba iyon, Patriarch? Hindi ako nangangahas na ihambing ang sarili ko sa Hua Sect Tanlong, pero bilang martial artist, paano ako mananatiling nakaupo at hindi magtatanong tungkol sa kanya? Naguluhan si Chu.
Huasek Kanlong. Ibig bang sabihin niyan ay sumama rin siya rito kasama ang anak ko? Sa isip niya, lumitaw ang imahe ni Baekchun. Tiyak na iyon. Kaya ano ang ibig mong sabihin ng 2 Up Street Huasek Kanlong Baekchun? Tumawa ng mapanukso si Dang Tang, anong sinasabi ng homeowner? Seryoso ka ba? Parang masyado kang nakatuon sa negosyo, pero maraming bagay sa gitnang kapatagan ang hindi mo alam. Baka nakita ako ng homeowner na pumunta rito sa gabi at gustong manukso sa akin. Mr. Chung Mayang, hindi ako nangangahas na manukso sa batang knight, ngumiti siya ng mahina at sinabi, pero kung sino man iyon, malalaman natin mamaya. Sa pangkalahatan, ngayon, kinakatawan ko ang Tang sect at gustong makipagkita sa mga disipulo ng Hua sect. Pwede mo ba silang sabihan na naghihintay ako rito sa labas? Lihim na tumingin si Patriarch Chu sa loob, tahimik na nagpupumiglas sa loob niya. Ano ang gagawin ko ngayon? Ang Tang sect sa kapital na ito ay isang makapangyarihan at hindi mapipigilang puwersa, pero ngayon, ang mga disipulo ng Hua sect na iyon ay mga senior brother din ni Zhou Gul. Paano natin sila ilalagay sa peligro? Sila ay mga bisita at benefactor ng anak ko, hindi ako maaaring gumawa ng mali sa kanila. Gayunpaman, nakatayo na si Dang Tum sa labas, nagpapakita ng kanyang mga pangil at naghihintay sa akin. Paano ko haharapin ang sitwasyong ito nang kasiya siya? Nag-isip sandali, kinailangan niyang gumawa ng flexible na dahilan. Naiintindihan ko ang sinabi ng batang knight, pero ngayon, pagod sila sa paglalakbay, gabi na rin, nagpapahinga sila. Kung may kailangan sila, mamaya na lang. Bago pa siya matapos magsalita, tumawa si Dang Tang at sinabi, anong ibig mong sabihin, nakatulog na sila. Paano iyon mangyayari? Ang mga martial artist ba ng Hua sect ay ganito katamad? Nauutol si Patriarch Chu, pagod sila sa paglalakbay. Ngumiti si Dang Tang ng mapanganib at binigyang diin, homeowner, sinabi ko sa iyo, nandito ako para katawanin ang sekta para makipagkita sa kanila, bakit mo ako gustong pigilan? Iyon ay pakikipaglaban sa aming angkan. Bakit ka masyadong nagsasalita? Hindi ako nangangahas, sabi ni Patriarch Chu. Mabilis na tumahimik ang kapaligiran. Kahit ang mga taga-silbi sa bakuran ay lihim na lumunok ng kanilang laway sa takot. Hinigpitan ni Patriarch Chu ang kanyang mga kamay hanggang sa nanginginig na sila. Ibinabalik ni Dang Tang ang kanyang magiliw na hitsura at sinabi, medyo nagmamadali ang sinabi ko, hindi ko gustong takutin ka, pero kung pupunta ako rito at hindi ko makikita ang mga disipulo ng Hua sect, hindi ako babalik kahit saan. Alam kong nandyan pa rin sila at nagtatago, ayaw nilang lumabas para makita ako. Sa sandaling iyon, may ingay na nagmula sa likod ng pinto, parang may nagtatalo. Naririnig ang boses ni Baekchun paminsan-minsan, maghintay ka, Chung Mayang. Iyon ang Sichuan Street Gate, sinabi ng Tang Master, kung walang nangyayari, huwag kang gumawa ng gulo. Sa huli, sinipa ulit ang pinto. Nagpanik si Patriarch Chu at tumingin sa direksyon ng lumilipad na pinto. Nakita niyang dumaan ito sa gitna ng maraming tao, buti na lang walang nataman. Kumunat ang noo ni Dang Tang habang tinitingnan ang pinto na nakahiga sa lupa. At ang salarin mula sa loob, si Chung Mayang, na sumipa sa pinto, itinaas ang kanyang leeg at humigop ng mahaba sa alak. Nauna siyang lumabas, tapos dahan-dahan niyang iniliko ang kanyang ulo para magtanong, Sir, Chung Mayang, lasing na nagtanong, sino ka ba? Bakit ka pumunta rito sa gabi para guluhin kami ng ganito? Gusto mo sigurong mamatay? Tumingin si Dang Tang sa taong nasa harap niya nang may pagkalito. Baliw ba siya? Itinaas ni Chung Mayang ang kanyang baba at nagpaalam, na wala na ba ang lahat ng kagandahang asal ng mga bata ngayon? Sino ka sa tingin mo para magtanong ng pangalan ng isang tao bago ipakilala ang sarili mo? Basic etiquette iyon, nakakagalit talaga. Mabilis na ngumiti si Yun Jong at nagpaliwanag, pasensya na, masyadong lasing ang bata, pasensya na sa lahat. Hinawakan ni Baekchun ang kamay niya at hinimok siya, Teryo na, pumasok na tayo agad. Chung Mayang, tama iyon, pagkarinig sa pangalang iyon, natigilan si Dang Tang. Chung Mayang. Iyon ba si Huasek Kanlong? Nagdududa rin sa buhay ang katulong ni Dang Tang, ano? Si Huasek Kanlong iyan. Nagpupumigla si Chung Mayang at sumigaw, bitawan niyo ako. Sino ang tumatawag sa akin? Mabilis siyang hinawakan ng dalawa at sinabi, hindi,
Walang tumawag sa iyo, mali lang ang narinig mo, pumasok na tayo. Siyung Mayang, sigurado akong may narinig akong tumatawag, kumawala siya at bumalik sa pinto at sinabi, bumalik ako, ano ang nangyayari?